Ayan mga boss, no? Meron akong ililipat dito sa ito yung bakante. So yung laman nito mga boss is ililipat ko dito. Ayan. So tatanggalin natin lahat ng laman loob niyan. Ilipat natin yan dito. Babaguhin natin kasi sira na yung gulong. Ano? Ngayon mga boss, natanggal na natin yung buong kaha, no? Makikita nyo sa ating video mga boss. Ito na yung open na siya, no? Naka-open na. Ito yung kanyang EBR, tatanggalin natin to. Tapos ito yung kanyang charger o yung kanyang rectifier mga boss, no? So ito yung loob ng ating generator set, no? Yung mga powerhouse generator set. Makikita nyo rito, ito yung pinaka-starter nya. Tapos ito yung pinaka-makina. Siyempre dahil diesel po yan, kailangan ng starter. At ito naman po yung side na to, itong area na to, ito po yung pinaka-generator. Ayan, no? Yan po yung nagbibigay ng kuryente dito sa ating output, mga boss, no? Ayan, ito yung output. So, ayusin na rin natin, pipintukan natin ng bago, maayusin natin yan. Ayan, ito yung buong area na to, makikita nyo mga boss. Ito yung sinasabi ko, ayan, no? So, dahil bago naman yung loob niya, malinis na mga boss, no? Kaya ililipat natin to dito sa isang area na to. Ang kailangan ko lang, babaklasin ko to ng buo at lilinisin ko. Ano to, yung pinaka-flooring niya, ayusin na lang natin yan. Sa ngayon, dahil maganda tong isa at maayos yung gulong nito, dito natin ililipat mga boss, no? Ayan, pinapakita ko sa inyo kung ano yung loob ng ating generator set mga boss. Pero ganyan lang yan. Ito yung battery area. Tapos ito yung part ng diesel line. So, kung mapapansin nyo, ito yung lagi nagkakaproblema minsan sa ating pag hindi umaandar na hard starting, yan yon. Tapos ito, pag madumi na to, kailangan nyo itong linisan o palitan. Tapos ang pinaka-common talaga yan mga boss. Ang palaging nasisira dito, ito. Ito, number 1 po to. Itong rectifier o yung charger na to. Nasisira po yan. Sa EBR naman po, bibihira po masira yan. No? Ngayon, kung mag-overload po yan, possible masunog po yung nasa loob, kasama po itong mga ito. Kapag nasunog po yung mismong generator natin, automatic kasama po yung buong EBR natin. Sunog po yan. No? Kung mapapansin nyo, itong side na itong nakabox na ito po yung area ng ating tambutso. No? Yung exhaust natin, ayan. Tatanggalin natin yan. Ibababa din natin yan mga boss. Dito mga boss, makikita nyo rito itong binaklas natin. Ito yung pinaka wiring ng ating generator set, no? So mapapansin nyo rito, meron ditong mga terminal at may mga socket naman dito. Kapag ka magwa-wiring kayo o magtatanggal kayo nito, ingatan nyo pong pakialaman itong wiring na to. Kung hindi nyo kabisado, no? Tsaka itong mga socket. Dahil dito magtatanggal tayo, dito na lang po tayo magtatanggal. So ito yung picture ng ating generator set, yung mga powerhouse generator set. Ayan, pag nakakalas mo na, ganyan ang itsura niyan. Ayan. So, babaklasin natin ng buo lahat yan mga boss. Ayan mga boss, so nailipat na natin, ano. Ayan, mapapansin nyo, andun na sa may bagong may gulong, tapos ito yung wala. Ayan. Nailipat na natin yung ating genset, no? Ayan, itornilyo na rin natin. Tapos set up na lang natin dito, maya maya. Hanggang sa mabuo natin mga boss, no? Siyempre yung diesel nito, drainin ko, andun sa tangke. So lilinisin ko yon, ibabalik ko ulit dito para ito yung maging chassis niya mga boss, no? Yung nabuuan na yan. Ayan.
So, ito po yung ating ginagawa rito sa trabaho natin mga boss. Ayan mga boss, na ikabit na natin, o naibalik na natin. Yung katawan niya medyo nalalalayin ko ng pintura, no? Kasi matagal kung ibabaping natin ulit lahat, no? So, patong lang yung ginawa natin pintura dyan. Tapos naikabit na natin yung kanyang fuel system, ayan. Ayan, nakabit na natin dito. Naibalik na natin yung hose. Ayan. Yung tangke kasi niya eh. Tapos naikabit na rin natin dito. Halos tapos na, maya maya testingin namin para mandar na, no. Tapos tsaka natin i-ayos ng lahat yung cover niya, no. Ayan, medyo maayos na. Tapos ito, i-ayos na lang din natin, ayan, no? Malinis na siya. Ayan mga boss, pagkatapos natin maikabit lahat, testingin natin to. Siyempre sa unang bench natin pagpapaanda, yung pagtitesting, automatic na mamamatay ito dahil tinanggal natin yung supply ng diesel mga boss, no? So, magkakaroon tayo ng trial and error dito sa una at pangalawang pagkakataon mga boss, no? Ganun talaga, huwag nyong isipin na nagkamali kayo sa kinabit nyong mga supply ng diesel. Lagi nyo pong tatandaan mga boss, kapag ka nagtanggal kayo ng tangke ng diesel o supply ng inyong diesel, automatic na mawawalan po ng karga yung injection pump natin. Kaya automatic mamamatay o mawawalan ng diesel yung ating injection pump. So walang isusupply na diesel sa ating mga injector mga boss. So normal lang po na nawawala o namamatay yan sa una at pangalawang beses nyo pagtatry ng pagpapaandar. Kaya kung makikita nyo, hanggang sa pangalawang beses natin ay namatay pa rin. Ang gagawin po natin dyan ay i-bleed natin, ano mga boss, no? Lagi nyo po tatandaan na kailangan natin i-bleed para mawala yung hangin na naipong sa loob mga boss. Ganyan lang po yung pag-troubleshoot, yung basic troubleshooting ng mga itong klaseng generator mga boss, no? Nakachamba na naman po tayo. Yun po yung ating ginagawa dito sa makina na ito, no? Yan mga boss, no? Naalala ulit, lagi nyo tatandaan. At yan mga boss, ganyan lang po ang basic troubleshooting ng mga ganitong klaseng unit, ano? So isipin nyo, sa akin madali lang po, pero kung iintindihin natin at pag-aaralan natin maigi yung mga unit natin mga boss, ay maiintindihan natin kung ano yung nagiging sira na nag-uumpisa sa ating mga unit kagaya ng mga generator na mga boss. Mapapansin nyo rito na normal nang umaandar yung ating unit. Ipapakita ko rin sa inyo yung actual na supply. Gagamit tayo ng multi-tester para makita nyo na merong supply na yung ating genset mga boss, no? Ayan. Kung makikita nyo yung kulay blue na ilaw yung sa display nya, yan po yung palatandaan na buhay na yung ating kuryente mga boss. At dyan tayo magsasaksak sa mga outlet na nandyan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo gamit itong multi-tester natin para malaman nyo na meron na siyang kuryente. Ipapakita ko sa inyo actual at baka sabihin nyo naman ay talagang natsambahan lang natin mga boss, no? Ayan. Tingnan nyo maigi mga boss yung ating multi-tester. Ayan. Ibig sabihin, gumagana na ng maayos yung ating outlet mga boss, no? Yan po yung supply na ng kuryente 220. Pagpasensya nyo na yung tester ko kasi luma na po yan mga boss. Ayan mga boss, at hanggang dito na lang at maraming salamat ulit sa mga subscriber ko dyan. At hanggang sa mga susunod, antabayanan nyo lang ulit yung mga video i-upload natin. Thank you.